I'll be there for the highs and lows. Give you mine if your heart gets broke. By your side when you're all alone, I will be there. When you're down and down and you look, things got tough and you've had enough. When you fall down, I'ma pick you up. I will be there. I'll be there, I'll be there, I'll be there for you. I'll be there, I'll be there, I'll be there for you. When you're down and down and you look, things got tough and you've had enough. Whoa, I'll be there, I'll be there, Hello guys! Welcome back to our channel. And today, ipapakita ko po sa inyo ang aming road trip papuntang Ilan. So, this was happened 2 weeks or 3 weeks ago. And ipapakita ko po sa inyo yung dinaanan namin and yung mga lugar na magaganda, na mga kung anong nangyari, kung anong meron doon. So, ipapakita ko po sa inyo. And sana po guys, mag-enjoy kayo hanggang dulo. Ang nakikita niyo po guys ngayon ay agricultural area sa southern part of Israel. Well, on my previous uploads, ang pinapakita ko po lagi ay yung northern part ng Israel naman, agricultural area. So, dito po sa southern area, meron din naman po silang agricultural area. Yun nga lang po ay hindi kasing lawak ng sa northern part. And dito po, as you can see, meron pong mga nasusunog na part dito. Mostly po ay man-made incidents or man-caused incidents, and yung iba naman po ay mga insidente rin ng talagang susunog lang dahil sobrang init kasi summer. And then ito po nakikita nyo ay agricultural area nga na watered from the Mediterranean Sea na pinaprocess po nila para magamit sa agricultural area. Ang place pong ito ay although papunta na sa south, pero malapit na po siya sa center. Kaya yung agricultural area okay po dito. Kasi mamaya po sa pag-travel natin papunta talaga sa dulo, medyo talagang desert na po yun, Negev Desert, at saka Syrian African Reef, talagang wala pong binubuhay doon na halaman. Dahil sa wala po doon, hindi po abot yun ang irrigation. By the way guys, share ko lang po na ang Israel po ay gumagamit ng high-tech na irrigation system, which is drip irrigation system na inimbento ng Netafim Company. And yun po yung ginagamit nila until now. At syempre po may mga improvements na pong ginagawa para mas mapaganda yung service ng irrigation system nila. Bali guys, ang ating pong dinadaanan ngayon or kung saan tayo naroon ngayon ay sakop na po ito ng Beersheba. And this is the last city na madadaanan natin. And then tutungo po tayo sa
Negev Desert, dadaanan natin yon. And then doon po sa Syrian African Reef naman po, bago pa tayo makarating ng Eilat. So mahaba po ang ating biyahe, kaya enjoy lang po guys. So ito guys, papasok na nga po tayo sa city ng Beersheba. Ang Beersheba po guys ay nasa Bible din naman po. And kung bubuksan po natin ang Bible, malalaman po natin doon kung ano bang mga nangyari o kaganapan ng unang panahon dito sa Beersheba. So after po nitong Beersheba, paglabas natin dito ay dadaan na naman po natin ang Negev Desert, kung saan ay sakop pa rin po siya ng administration ng Beersheba. So, ito na nga po guys, tinatahak na po natin ang Negev Desert.
Sa mga previous upload ko po guys, meron po akong video kung saan ay pinakita po natin ang Memorial Park kung saan po ay nakalibing ang first Prime Minister ng Israel na si David Ben-Gurion, kasama po yung kanyang asawa. And then, pinuntahan po natin yung kanyang bahay na naging museum, although sarado nga po, di natin nakita yung loob. Pero pinakita ko po dun sa video na yon yung place kung saan siya nakatira. Isa po itong kibbutz na kung tawagin ay Sde Boker. So, dito po ito sa Negev Desert. Ilalagay ko po sa description yung link ng mga videos ko about sa National Park, sa yung Memorial Park ni Ben-Gurion, at saka po yung doon sa kanyang bahay para po mapanood nyo kung sakali hindi pa po napapanood. Na-enjoy nyo ba guys? Kasi po ako guys talaga na-enjoy ko po itong ganitong trip. It's either super dry na kagaya nitong disyerto na ganito, or yung sobrang maraming puno po na talagang green na green. So po yun po talaga yung sobrang nakaka-attract sa akin. Ito po guys na ating nilalakbay ngayon ay part na po ito ng tinatawag na Syrian African Rift, kung saan ito po ay napapagitnaan po ito ng, bali po kasi ang Africa is nasa southern part ng border ng Israel, kung saan nandun ng Egypt, and then ang Syria naman po ay sa east side ng border ng Israel. Kasi po ang Israel po ay napapalibutan ng mga iba't ibang Arab countries like Egypt ay nasa south, and then yung Syria and Jordan ay nasa bandang east, and ang Lebanon naman po ang nasa north. So kaya po napapalibutan po talaga ang Israel. And sa west naman po ay yung dagat po. So yun. So ang tinatahak po natin ngayon ay nasa kalawakan na po tayo ng Syrian African Rift, and then tutungo po tayo sa pababa ng Dead Sea maya-maya, so makikita po natin. And bago po yun guys, ay papakita ko po sa inyo yung overlooking kung saan makikita po natin yung dating kinalalagyan ng Sodom at Gomorrah na nasa Bible na alam naman po natin na sinunog dahil sa mga kasalanan ng mga tao noong unang panahon doon sa lugar na yun. So abang-abang lang guys. Ang ganda, di ba? Grabe, sobrang amaze po ako dito sa lugar na to, sa desert na to.
ito na po guys, yung overlooking. So, start over po tayo para makita po natin yung baba. So, yan guys. Yan. Sa baba po yan guys. Parang yan. Yan po ang pinakamababa. So, yan po ang ka-level ng Dead Sea. Although hindi natin makikita yung Dead Sea dito kasi malayo po. Pero yan po ang ka-level ng Dead Sea. The lowest land release elevation on Earth. And yan po sa part na yan guys. Sa babang yan. Yan po dati yung location ng Sodoma at Gomorrah. Although ngayon po, siyempre wala na po yun dahil nga po yun ay simunod or kung anong ginawa nun sa sa Bible. So, yun po. And then, so ito po yung paligid niya. And then, sa po, yan po dahil dadaan pababa. Yan sa lugar na yan. Okay, simulan na po tayo. Nag-i-enjoy nyo ba guys? Nag-i-enjoy nyo po ba yung view? Napakaganda, di ba? Although dry, syempre kasi desert, dry na dry siya. Pero yung formation po nung reef, nung lupa niya. Ayan guys, so nandito na po tayo sa baba. Pinakikita natin kanina nung nandun tayo sa taas. So, tinatahak na po natin ang ka-level ng Dead Sea. Although hindi po natin makikita yung mismong dagat, pero ka-level na po tayo. And maya-maya po guys, malapit na po tayo. Makikita na po natin ang City of Eilat. Guys, kung nai-enjoy nyo po itong video and yung mga other videos ko pa po, please don't forget to subscribe to this channel. And comment po, share, and likes. Share po para mapanood din po ng mga friends natin na hindi pa nakasubscribe para if magustuhan nila, mag-subscribe din po sila. Ayan guys, so ang nakikita po natin ay dates plantation. So dito po sa southern part talaga ng Israel, may makikita po tayong malawak na plantation ng dates. Although sa northern part po, meron din naman silang dates doon, kaya lang hindi po kasing laki or kasing lawak ng plantation dito. And meron po silang mga iba't ibang variants ng dates. So yun po, kaya sagana po sila sa dates dito.
Ayan po guys, so left and right side, mayroon pong dates sila. And hindi ko lang po sure kung ano yung exact season, kung ito ba ay seasonal or whole year meron sila. So ayan guys, nakapasok na po tayo sa Eilat. So ito na po ang Eilat sa entrance natin. Welcome to the city na wala pong tax ang mga bilihin. Kaya masarap mag-shopping. Yun nga lang guys, sobrang init po talaga. Especially nung pumunta kami dito, na sobrang peak yung summer. And 42 degrees po guys, super dry and super hot. Even at night, na although walang pinag ng araw, pero sobrang nakakapaso sa balat. Talaga hindi ka po tatagal sa labas. So yan po ang experience ko sa Eilat. Sobrang init. Ito po kasi Eilat ay dinadayo talaga ng mga European people, European tourists na syempre sa Europe kasi sobrang lamig kapag winter. So, gusto nila yung mainit. So, talagang dito sila pumupunta. And ito rin po mga Israeli, talagang hilig din po nila pumunta rito sa Eilat. Kaya lang talagang sa ating mga Asian talaga napakahirap, napakainit. Hindi tayo sa sobrang init. So, welcome guys sa city proper ng Eilat. And thank you so much guys sa pagsama sa akin hanggang dulo. At talaga namang sana po ay nag-enjoy kayo sa panonood. And dito po sa city proper, nandito po yung mga beaches. Kasi ito po, andito po yung Red Sea. Red Sea po yung kanilang dagat dito. And maraming beaches, magaganda po. At of course, maraming hotels. And doon po kami sa Neptune Tumuloy. And nakikita niyo po mamaya yung final destination namin dito sa end ng video. So maraming salamat guys sa panonood. And sana po hindi kayo na-bored. And please don't forget to subscribe and share also, likes and comments. And enjoy guys hanggang dulo. Ingat lagi. Susunod ko po guys na i-upload ay yung events or yung mga ganap namin dyan while staying in Eilat. And also, yun pong pabalik namin. May mga ibang views pa po ako at lugar na ipapakita sa inyo sa pagbalik namin kasi iba po yung dinaanan namin, pabalik at saka yung papunta. So, ipapakita ko rin po sa inyo guys. So, abang-abang lang po guys. So, enjoy watching and please subscribe kung hindi pa po kayo nakasubscribe.